The word of hope. Mga igsuon, kailangan kayo nato paglaom sa ato ang kinabuhi tungod kay ang kalibutan dili certain. Bisan pag unsa kanindot ay mga pamilya, family-oriented mo, perfect kayo mga relationship, the people around us, they cannot give us the perfect life. The world is very uncertain. Anytime na mahitabo nga wala ni mo damha o ma-surprise ka igsuon o kailangan nakaangkla ato ang kinabuhi sa tinuod nga pundasyon sa paglaom. Kay kung sa kalibutan nimo kuhaon nimo paglaom igsuon, agoy, lisod kaayo, delikado kaayo kay pwede ka dili na makabangon. Pag wala kay tinuod nga paglaom, you are not anchored on the true hope, the true source of hope, brothers and sisters. Pwede ka maluya, unya maglisod na ka og bangon igsuon. Para kanino ka bumabangon? Saingon, para kanino ka bumabangon? Kita mga anak sa Ginoo, wa ta kabangon tungod sa Nescafe. Wa ta ni survive tungod sa mga kape. Survive ta igsuon, nakabangon ta igsuon tungod sa katinuod sa pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So if you are looking for hope, gusto kag paglaom, which is kitang tanan, even ako, every now and then I need hope. In my life as a pastor, I need hope. I cannot get it. Bisag asa lang. Tinuod nga hope, dili nimo na makuha bisag asa lang igsoon. Pangitaa gayud kana sa pulong sa Ginoo. Laumi igsoon ang pulong sa Ginoo. So I will give you reasons why we cling to the Word of God for our hope. Nganong mugunit man ta pag-ayo. Guot gyud, guot nga paggunit sa pulong sa Ginoo para sa ato ang paglaom igsoon. In Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Amen? The word of our God stands forever. Mga laya ang mga tanom, ang mga sagbot, ang mga bulak, mga laya, pero ang pulong sa Ginoo mubarog hangtod sa kangturan. In Matthew 24:35, heaven and earth will disappear. Apil ang langit mo disappear. But my words will never disappear. Ang Ginoolay na kaingon ana igsuon. Siyempre, pag abot sa judgment, mahuman ang kalibutan igsuon, niingon man ang Ginoo nga bag-uhon niya ang tanan. Langit ug ang kalibutan usabon sa Ginoo, apil ang langit usabon. So apil ang langit vulnerable. Pero isa lang, ang di gyud mawala igsoon pulong sa Ginoo. So diri gyud ta mugunit sa something na di gyud mawala. Di gyud mo disappear. Ayaw yung salig og butang nga pwede mo disappear igsoon. Nga ibutang nimo tanan. Imong kinabuhi, iula nimo sa butang anytime pwede mag-disappear. Agoy, pildi kay kaigsoon. So according sa word sa Ginoo, we can anchor, the true anchor of our hope is the word of God because first, God's word always prevails. Di gyud mapakgang ang pulong sa Ginoo igsuon. Di mapugngan, walay makapugong, mao nang makasalig ta niini. Pwede na ito ihatag ato ang tibok kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Kay wala dyan makapugong sa fulfillment sa pulong sa Ginoo. Madayon gyud, mahitabo gyud. Walay ibungat ang Ginoo igsuon nga di gyud niya tumanon. Masig unsa pay mahitabo gyud. Masig unsa pay circumstance sa imong kinabuhi, bisan pag naay panahon nga murag dili kay tinuod ang pulong sa Ginoo sa imong dili maapektuhan ang pulong sa Ginoo sa imong feelings igsuon. Musalir gyud siya, mupadayon gyud siya. Kay usahay, ang pulong sa tao, pag mabutang sa alanganin, pwede mo wave. Dili niya panindigan ang iyang original nga giingon or gibungat. Pero ang Ginoo, unsa iyahan ang giingon, unsa na iyahang gibungat, buhaton gyud na niya. Mao nang kita ang mo-adjust sa word sa Ginoo. Dili ang word sa Ginoo ang mo-adjust sa ato sa tanang circumstances sa ato ang kinabuhi.
Na mga tentasyon, dili ang word sa Ginoo mo adjust sa ato nagkapandol-pandol ta sa ato ang kinabuhi, dili ang word sa Ginoo ang mo adjust sa ato. Kita ang mo adjust, kita ang mo follow sa word sa Ginoo kay di man gyud mausab ang pulong sa Ginoo. Mulahutay gyud siya hangtod sa kahangturan. So pag ingon ana, wow, kalami mo salig sa word sa Ginoo. Amen? And God's word is evident. Masinati nimo, makita nimo, ma-experience nimo igsoon ang pulong sa Ginoo. Ayaw i-deny. Daghan kaayog time, masipag unsay mong suliran karong taknaa. Ayaw kalimti tong time nga nakaingon ka, wow, nag-exist gyud ang Ginoo. Maski sa gagmayng butang igsoon, kadaghan nimo na sinati nga tinuod gayud ang pulong sa Ginoo. Og buhaton gud niya iyang pulong. Amazing kaayo. Nayo sa ka testimony, isa ni sa amazing nga testimony. I know these people, this is a true testimony. Sa ka evident tinuod kaayo ang word sa Ginoo. Testimony sa usa ka tawo nga nabuang. Grabe pa pastor, nabuang John. Kay nag-adik-adik ba nabuang. Then magsige nagdagandagan sa ilang balay. Kay naaday naggukod sa iyang mga sundalo, magsyagit-syagit, mag-wild. O, di ka kaingog buang na? Buang na, oy. O, kanang naaday sundalo naggukod sa iyan. Siya rin nakakita. Ang mga tao sa iyang palibot o akita. O, ang family, wala gibutang sa mental hospital kay siyempre mahal man. Financial difficulty ba? So nahimong desperado ang family. So ang gibuhat nila, gibasahan og Psalm 23 every day for more than 1 month. Mo lang gyud ilahang gisaligan. Pulong sa Ginoo igsuon. Mo lang gyud ilang gisaligan. Kay wa man sila finances na mapa-mental hospital. Amazing kay brothers and sisters. After more than 1 month naulian siya. Naulian gyud siya igsuon, walay medicine. Until now, makaingon gyapon ko kay normal gid siya. Kaila pa ko siya, na-exist pa siya karon. Tiguang na siya. Naa na siya sa mga 60. Nya katong nabuang siya, naa siya sa mga 30 kapin. Buhi pa siya until now. Ana ba? Hala, evident kayang word sa Ginoo sa tao nga nabuang. Unsa na lang sa imo ha? No? Nga sayon-sayon pa na imuhang kahimtang kaysa sa pagkabuang. Di to lalim, tinuod yun ang story igsuon. Problema kag kwarta, problema sabay mo problema din ha. Ang buang gani, natabangan sa word sa Ginoo, sa nalagka, No, the word of God is evident. Makita rin, ma-feel ni mo how many times makatestify ta igsoon. And God's word is trustworthy. Mabutang na to atong paglaom sa pulong sa Ginoo kay masaligan gayud ang pulong sa Ginoo. Nganong masaligan man? Kay ang nag-ingon niini, masaligan man. God is so honest, di siya kabalo mamakak. Ngano laom jud ka sa Ginoo kay dili siya kabalo mamakak. Faithful siya sa iyang word. Kung sa iyang gisaad tumanon gayud niya igsuon. Walang pangakong mapapako sa Panginoon. Tuloy na tuloy ang pangako pag ang Ginoo ay mo promise sa imo ha. Trustworthy, faithful igsuon ang Ginoo mo tuman sa iyang word. And ang Ginoo makasali kasi ang word kay naa siya integrity. Kaya niya panindigan. Wa siya iingon igsuon for the sake nga nalang siya iingon. Dili kabalo mo jamming ang Ginoo. Dili siya kabalo maggara sa imo ha. Seryoso ang Ginoo sa iyang pulong igsuon, naa siya'y integrity. Unang trustworthy ang pulong sa Ginoo kay ang nature mismo sa nag-ingon mo ato ang saligan igsuon. So kung naa ka karon sa situation nga murag imong kasing-kasing kay ubos kaayo, baba kaayo, na kay giagian nga pagsulay, God is talking to you right now. Ayog salig sa imong kusog. Ayog salig sa pulong sa mga tao sa imong palibot. Saligi ang pulong sa Ginoo. So right now, I will give you hopeful words of God that we should hold on to.
Remember nato ni Igsoon ha? Mga major, nga mga hopeful, mga pulong sa Ginoo Igsoon nga makita yung kag paglaom. Every situation sa imo ang kinabuhi, basahan ni siya, tuuhin ni siya Igsoon. Hear and obey, buhatan ni siya Igsoon, ug makita nimo ang effect sa imong kinabuhi. Dili ka basta-basta maluya, masiun sa pay mahitabo, di gyud ka mapildi sa mga panulay sa kinabuhi. First is God's promise of true security. Nag-promise ang Ginoo na sa imuha Igsoon. Kitang tanan gusto tag security. Sa love life gani, di ba? Ang mga babae gusto partner nga loyal because gusto tag security. O number one, bayan ako ng ideal man. Sa una, Lord, kung gusto ko magminyo, Lord, o gusto ka mo hatag sa ako o partner sa kinabuhi, number one, loyal. Kaya we want security, kaya nakita nato sa palibot, no? Kita nato sa palibot, grabe ka broken, no? Ang world. So normal lang na, we want security in our lives. Financial security, emotional security, tanang klase nga security igsuon, gusto nato na. Ug moingon ko sa imo ha, ayaw gyud na pangitaa sa kalibutan. Kay lumalabay lang ang tanan. I'm not against the world ha, di ko kalaban sa kalibutan. We are so blessed that we have this world. What I'm telling you right now, ayaw iangkla imong paglaom sa kalibutan kay dili na siya kapasalig sa imo 100%. God's promise of true security pangitaa kanunay igsuon sa pulong sa Ginoo. Jeremiah 29:11, favorite verse ninyo. Karon pa nako ni na-discuss. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. O kani nga message giingon sa Ginoo sa mga Israelites during exile nila sa Babylon. Gipriso sila sa Babylon igsuon. So dili magmatter. Dili magmatter. Unsay imong circumstance karon, murag feeling nimo disaster na kaayo, dili magmatter igsuon, muduso gihapon sa imong kinabuhi ang word sa Ginoo. Pagtuuhan nimo ang word sa Ginoo, mo effect na siya igsuon sa imong kinabuhi. Kay dili bounded ang Ginoo sa imong present situation. Bounded permanente ang Ginoo sa iyahang word. Kani nga time, piniriso ang mga Israelites sa Babylon ug mao ni ikaw ba gipriso ka? Ningon ang Ginoo sa imong, they are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Di ba usay makapangutan, ha? Grabe ha ba ni? O tinuod ba ni? Mga question ka usahay. Kaya ang tao limited. Bounded ta sa ato ang makita sa physical. Sa physical appearance. Bounded ta sa ato ang ma-feel sa sulod. Ang Ginoo dili man ingana, di man emotional. Di man naga-emote ang Ginoo igsuon. Bounded man siya sa iyang word. And in Hebrews 13:5, I will never fail you, I will never abandon you, quoting Deuteronomy 31. I will never fail you, I will never abandon you. Sa katong mga feeling nag-inusara diri, hapit na ang Feb 14. This is your verse ha, this February 14. Ha, ibutang ni sa imong pultahan para walay mga kasakit. On February 14, post this in your door. I will never fail you. I will never abandon you. Hindi ka nag-iisa. And according sa word sa Ginoo, this is our hope, that God always wants what's best for us. Pag nagkalisod kay igsoon, ayaw isipa nga mura ka gitunglo sa Ginoo. Please don't do that to yourself. Pag nakay giagihan, ngakapitos. Sa imong kinabuhi, ayaw taon pag-isip nga against ang Ginoo sa imuha. Wala tay laing kalaban dinhi, si taning lang. Dili ang Ginoo. Dili ang Ginoo atong kalaban. So ayaw isipig daotan ang Ginoo nga mura kanya gibiyaan, gi-abandon kanya, gi-reject kaniya panahon sa imong kalisdanan. God always want what's best for you. Brothers and sisters, gusto ka magkabalay?
Gusto ka magkasakyanan? Gusto ka magka-love life? Gusto ka makahumag-eskwela? That's best for you. God wants that for you. Di na ihikaw sa Ginoo sa imo nga igsoon, it's just a matter of time. Naay timing ang Ginoo. Tanan sa imong kinabuhi. And God want what's best for you, and only God knows what's best for you. Timanan na to, ha? Gusto ang Ginoo unsay best sa imo, unsay nakaayo sa imo, makaayo sa imo, ha? Pero ang Ginoo lay nakabalo unsay makaayo sa imo, ha? So ayog question. Pag naay time nga dili urada-urada answer sa Ginoo imong pag-ampo, pina-instant gyud ugma dayon, gusto nimo ugma dayon. Ay, praise the Lord. Last Sunday, nagpa-pray og trabaho, new opportunity. Nagpa-pray diri sa Divine Healing. And then amazing, pagkaugma sa iyang interview Monday dayon, nadawat dayon siya. Wow! Naingon ana nga mga instance. Gipapaspas gyud siya og patrabaho sa Ginoo kay para magamit pud siya mo bless sa church. Mao nang gipaspasan gyud. Kay para magamit siya sa Ginoo to bless the church kung asa siya. Pero naapoy mga pag-ampo igsuon nga moabot og tig bulan. Ayaw i-question ang Ginoo kay siya'y nakabalo sa imuha, siya daghag na ilhan og nahibal-an ang Ginoo sa atoa igsuon nga masyak ganita sa unahan. Ma-discover nato nga dinha pa ta makabalo, pero ang Ginoo nakabalo ng daan. Kay syempre, siya may nagbuhat sa imong mga jeans. Tanang buhok sa imong balat gikan sa Ginoo. Ang Ginoo nagbuhat ana. So kabalo gyud siya kaayo unsay dapat sa imuha. Experience mo ana? Nga kay grabing gi-desire na ng luod na ka sa Ginoo kay wa pag gi-answer. Nya nanadyo kay mga hinanakit sa Ginoo. Nya ni kanta na kag natutulog ba ang Dios? Na-singer lang kag kalit niya, nag-MTV ka sa inyong kwarto. Natutulog ba ang Diyos? Naka-MTV na ka, imot na ka dito sa imong unlan. Pero sa unahan palaw kay na-shock na lang ka kay, may na lang watong i-answer sa Ginoo. Experience mo, ana? Ka-experience ko, ana. Murag kapila to, wala pa Hinooy mga ika-10. Ako ka-experience ko na, hey Lord, ay salamat, ito di mo gi-answer, kalata ito. Kung gi-answer to di mo, Lord, agoy, impas. Palaw ka, pikat. Marasag kang maulaw sa Ginoo, no? Pag naalagi ang Ginoo, literally na sa mga tumangan, di ka magpakita, maulawa, magkita sa Ginoo. Kaya parte na akong emote. Nalain ako, nagluod ako. Nagluod na ka. Pamampog ko ng luod ato. Nangluod na ka, tapos wala gihatag. Napaabot sa unahan, nagpasalamat na ikaw nga. Wala tumaga sa mukha ay. Ulaw kay na, mga igsuon. Nga, ingon ana nga sitwasyon. So, what I'm telling you right now, salig yun sa pulong sa Ginoo. Ayog salig sa imong time frame. Kaya ang tao impulsive. Yes, naturally, we are very impulsive. Gusto na to karon dayon kay para masatisfy atong emotion ba. Remember, ang Ginoo, di siya emotional. Di siya naga-emote. Maunang naagi time frame ang Ginoo nga sundo niya. And God is always with us. God is always with us. Kinsa pa din pila na katuig sa simbahan, tapos feeling alone gihapon, walay friend. Please open your hearts to other people. Kay isa pod sa nagpamatuod that God is always with you, pinaagi pod sa presensya sa imong mga brothers and sisters. 5 years na ka, 2 years na ka, or more than 1 year na ka sa church, and then you feel alone, come and go lang ka, wala kay friends sa sulod. Ang kulang igsuon, minus kaayo ka sa pag-open sa imong heart, sa imong mga kaigsuonan din kang Kristo. Isa na sa imong buhaton igsuon. If you want to feel the presence, that this is true, that God is always with you, open your hearts to your brothers and sisters. Labaw sa tanan igsuon, literally, God is with you. Masin pag walay ubang tao igsuon, God is always with you. Labi na sa mga kalisdanan sa imong kinabuhi, mao gyud na ang time nga sure kay igsuon. Kasi maingon ka nga di kay nimo maramdaman, sure kay igsuon na ang presensya sa Ginoo sa imuha. Dili nimo mag-grasp literally.
dili nimo makita sa imuhang mga mata, pero pag imong kinabuhi nakaangkla sa pulong sa Ginoo igsoon tuuhan gyud na nimo nga kanunay nag-uban ang Ginoo sa imuha. Inay mo katapad, laumi ang pulong sa Ginoo. Laumi ang pulong sa Ginoo. And the second hopeful word of God that we should hold on to is God's promise of enduring strength. Kay naay time igsuon nga kusukusuhon ta sa kapalaran, di man po nato i-deny nga matamaan sad ta usahay. No, maluya sad ta usahay kadali mga 50 seconds, maluya ka. Ouch. Oh, malupaypay ka kadali. And everyone needs that. Enduring strength, mapadayunon nga kusog, di gyud mo undang nga kusog igsuon. Og di na nimo makita sa kalibutan, ang Ginoo ray makahatag ni ana, ang Ginoo ray nagpromise ana igsuon. Isaiah 40:31. But those who trust in the Lord will find new strength. Those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Walay tao makaingon ani sa imo igsuon. Ang Ginoo ray nakasaad ani sa imo ha. And in Galatians 6:9, isa sa ako ang ganahan kay basahon. Oh, balik-balikon nga ko nigbasa sa isa ka bulan kadaghan ko mubasa ani. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Don't be tired of doing what is good. We will reap a harvest of blessing if we don't give up. Mga alagad sa Ginoo dire, mga nangalagad sa Ginoo. Pag naay mga circumstances sa life, nga imong kasing-kasing kay i-test gyud pag-ayo. Isaksak gyud maayo sa mong baga. Ang Galatians 6:9, kaunag yung maayo, i-grind yung maayo igsoon, grabing effect, powerful kayo ang effect sa word sa Ginoo. Ug mao ni atong paglaom igsoon, according to Isaiah 40 and Galatians 6, that God will always help us win our battles. God will always help us win our battles. Ayaw yun pag superpower igsuon. O nga murag kaya nimo tanan. Oh. Panahon nga gitest ka, mag-superpower ka, gamiton nimo imong sariling kusog. Pildi jud ka igsuon. Kay ngano, ang battle sa life, ang behind ana, mga demonic entities, mga spiritual forces, si Satanas o ang iyang mga alliance. Luyo sa imong problema, luyo sa imong tentasyon, luyo sa mga harassment sa imong kinabuhi, si Satanas present na adidto. Mo'y nagasalsal ana, mo'y naga-stir up ana. Na dili nimo makita actual si Satanas. Dili nimo ma-feel actual si Satanas. Ang imo lang ma-feel kay ang problema. Nya imong life, wala nakaangkla sa word sa Ginoo, wala kay basa-basa sa word sa Ginoo. Pag na-problema ka, na-stress ka, open din kag Facebook, mga negative na dito. Ayog salig sa mga mimi, bay tawag ana, mga mimi, mga human principle din na sa Facebook. Pag stress ka, na mga depressive ka mga moment, ang Bible ay open, ay mong cellphone, ay ang Facebook, igsuon. But I'm not telling you nga dili ka maminaw sa tao. Ang paminaw nimo tao igsuon nga nakaangkla ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Kay ang ibungat ana nga tao, powerful words of God. Dili sarili nilang opinion. Dili human principle. Kang ang human principle igsuon, kadali lang na mutikel sa imo seconds lang pero dili na powerful. So para ma-win mo ang battle sa imong kinabuhi, kailangan mapildi ang mga demonyo nga nagpaluyo sa battle sa imong life. Ug walay laing makapildi ana igsuon ang Ginoo ug ang iyang word. And always remember that He will renew our strength day by day. He will renew your strength day by day. So walay rason igsuon
Pag nituo ka sa word sa Ginoo, kinaon nimo ang word sa Ginoo, dili gyud ka madayunan. Kaya ang strength sa Ginoo, i-renew man niya sa imuha day by day, matag adlaw. Kung dili okay karon, kung disastrous kaayo ang adlaw karon, tuohi igsoon nga ugma, mausab na na. Kay mo ko'y promise sa Ginoo. Day by day good ang kusog nga iyang ihatag sa imuha. So walay manghikog nga anak sa Ginoo, amen? Walay manghikog. Kung nakaangkla ang imong kinabuhi sa word sa Ginoo, mao na imong patukuranan, angkor, patukuranan, basis nimo igsuon sa imong paglaom. Sayo ka manghikog igsuon. Kay matag adlaw, hopeful kay ka. Sigun sa pay mahitabo. Kay mo na gisaad sa Ginoo sa imuha. Ang problema gahapon to siya. Karon lahi na sang adlaw, lahi na sad ni siya. Pwede usabon ang circumstance sa Ginoo sa imong life. And we will see the fruit of our diligence and determination for good things. Nahiusahay igsuon ba nga, minka nga Lord, isa man ni Lord, oy, katong nagasimba ko, ni grabe man ang mga pagsulay, grabe man. Pero sa tinuod la igsuon, mauna gyud na, baka mas gatong wala pa ka nagasimba. Na-feel lang nimo nga mas grabe karon kay nag-expect manggug ka nga pag nanak ka sa Ginoo, murag feeling nimo perfect na ang tanan. So mo nang feeling nimo nisamot ang problema, pero problemado na gud ka, masigula ang Ginoo. Then sa dihang na ang Ginoo, maura gud na siya good kitang tanan, no? Agi og problema. Lord, ngano man ni Lord nagasimba ko kada Domingo, ngano na magyapon ning problema.
forward gyud. Kay ang present situation nga dili kaaya-aya, murag disaster na kaayo, masing buhi pa ka sa unahan igsuon, mawala ra na. Og lahi pag yun to, lahi pag yun completely na gyud, maundang na gyud ang tanan. Unending na gyud nga rest and victory atong masinati. And earthly sufferings will only make our faith stronger. Mao ni nakanindot mo follow sa Ginoo igsuon. Earthly suffering, pag wala ka sa kamot sa Ginoo, pwede ka manghikog, ma-depress ka, manghikog ka. Mao na effect pag wala ka sa kamot sa Ginoo. May mo kang negative nga tao. Pag wala ka sa kamot sa Ginoo, apil mga tao sa imong palibot, madamay. Nagka-problema ka, apil mo mga friends sa Facebook, nadamay. Nasagap na hinon, unsay nagapanghitabo sa inyong kinabuhi. Mga war sa family, mabasa na nimo dito. Mga personal nga problem, mabasa na nimo sa Facebook. Kaya wala nakaangkla ang kinabuhi sa word sa Ginoo. Pero pag ikaw ni follow sa word sa Ginoo igsuon, ang mga pagsulay man hinon, mas musamot pa man hinon kag kakusgan. Mao man hinooy effect. Kuya ka ina? Every suffering on that moment nga imong mapasaran, shock ka. Mas mahimo kang strong. Si Bella, itong niaging adlaw, Friday, no? First time niya giibtag ngipon. Gam yun ang giibot. Dire. First time niya, isa ka anesthesiahan sa doktor. Nagitry og ibot. Wa ni saba ang doktor. Kaya binyag ka nang pwede na ba? Basta ni ana-ana. Ligas Bella, uy, kaluoy, grabe, tagbang-ampo si pastor nga madayon. Nagsagit-sagit daw dito. Nagsagit-sagit dito sa klinik. Pagkahuman, ako siyang giingnan. Bella, nakaagi na ka-grabing pain. Kanang pain nga imo ang na-experience karon sa imo ang ngipon. Nakapasar ka, mas mahimo pa kang strong, ana. Pag naapay mas painful, ana, ma-remember nimo nga nakaya to nimo, makaya na nimo mga ma-experience nimo nga pain. Ngipon lang istorya ha. Hugot kaayo. Before tagbo jud encourage dai, kailangan jud nimo ni laban jud dai. Okay. Kay kada adlaw naman kada buntag man magsige anak kay sakit kay gipon, kisa nakaagi direk sakit gipon, ug ang uban daw kay gilamba ang ulo sa pader no sa kasakit. Si pastor kaagi daw ana-ana niya ang ulo kay grabe kasakit. Liwat may anak sa imuha no. Wala mo ko ka-experience og kanang daot ana ang kuan ngipon. Tagba ko encourage sa iya nga day, umanag yun na day kay para maundang na ng kada adlaw nimo nga suffering nga magsige kag ana-ana. Isa lang yun nakaibtan, maundang na yun na. Ana ba no ma-apply nato in an actual sense ato ang kinabuhi. Pag nakagi-undergo karon, pasara yun na igsuon. Ayog bigay, ayog reklamo. Obey first before you reklamo, ana pa mga pulis. Kay pag mapasaran nimo ang kana nga suffering, ang next nga suffering, mas mahimo kang strong igsuon. Nakay murag immunity nga mahitabo imong resistensya, murag resistensya, resilience nimo igsuon mo increase. Mo na effect. Mo na ayog you give up, brothers and sisters. Always be hopeful in your circumstance. And we can have the perfect life with the Lord forever. Brothers and sisters, we want perfect life. We desire that. No more pain. Unta, wala na lay kasakit, wala na lay kaguon, wala na lay paghilak, wala na lay mamatay, wala na lay mga loved ones nga mawala. Nga pag mawala sila, grabe mo break sa imong heart. Kana nga perfect life igsuon, ang Ginoo ra gyud makasaad ana sa imuha. Di na to na, whether we like it or not, dili na to na matagamtaman dinhi sa kalibutan. Matagamtaman na to na igsuon kauban si Kristo. Ug kadto pag yung time nga kuhaon na ta niya igsuon, muuban na ta sa ato ang amahan sa himaya sa langit igsuon. Mao pa gyud to, mao na gyud to ang pina ka perfect life nga ato ang matagamtaman. So I ask you, brothers and sisters, don't give up. Don't give up. Always read the Word of God. Kay wala ka gibiyaan sa Ginoo nga nag-inusara.
Wala ka gibiyaan sa Ginoo igsoon nga wala kay paglaom. Gibilin niya ang Biblia. Gibilin niya iyahang pulong igsoon nga kaya nimo muasdang, kaya nimo mubatok sa tanang pagsulay sa imong kinabuhi. So please read the Word of God. Love the Word of God. Be hungry for the Word of God. Be thirsty for the Word of God. Ayaw katulog, ayaw pag kinabuhi matag adlaw nga wala ka ni basa ug ni meditate sa pulong sa Ginoo igsoon. Kay mao nay paglaom sa imong kinabuhi. Pag naakay sa gubangon anang adlaw, unya ni meditate ka, ni basa ka sa pulong sa Ginoo igsoon, ang balaang espiritu mo remind sa imuha sa imuhang nabasa og di ka mapildi, mahimo kang makusganon nga Kristohanon. Word to remember, the Word of God is our true anchor of hope. When we trust Him and His Word, we will overcome the battles of life and our faith becomes stronger because God never fails on fulfilling His promise that He will always be with us now and forever.